Pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Ayan, si Jerwin De Leon na nakatutok sa atin sa kamang lupalop ng Metro Manila. Bakit? Ano meron kay Jerwin? Tawang-tawa daw siya sa atin dalawa na wala yung antok daw niya sa opisina. Uy, saan siya nagtatrabaho? Oo nga, i-message mo nga Jerwin. Diba? Para malaman natin. Oo. Uy, sa mga nagba-birthday ngayon, happy birthday ha kung sino-sino man kayo. Oo, at good morning din sa mga katatapos lang ng birthday nila kagabi. Oo. Tapos ngayon, hindi nakapasok sa trabaho. Oo, diba? Na nakakaloka. Tandaan nyo, walang holiday ng September. Kaya wag kayong mag-inaso dyan. At saka wag kayong absent ng absent para hindi mabawasan yung ambag natin. Oy, tandaan nyo, diba? Malapit na mag-Disyembre, wag ubusin ang mga leave. Oo. Para makapag-leave ng maaga. Ubus na. Kahit sick leave wala. Pati sick leave sinagad Kaya nga. Kaya tanong ko nga yung natin, HR natin, ma'am, baka pwede naman mag-maternity leave. Sana sinabi mo, ma'am, pwede bang arborin yung ibang hindi pa ginagawa? Oo nga, yung ibang leave, no? Kasi yung sa'yo, maaari kompleto pa. Oo. Nabawasan na ng isa. Oo. Nung Holy Week yun. Baka diba? Pwede ko pong gamitin yung kay Ma'am Emmy. Gamitin mo na lang yung emergency leave. O kaya ano pa ba? Wala na kasi. Oo, diba? Sabi nga ni ano ba yung sabi dati ni Cara? Yung kailangan may leave siya. Yung depression leave. Oo, parang gano'n yata. Oo, kapag nadidepress daw, magli-leave. Okay. Depression leave. Pero dapat clinically, Hindi na siya madidepress, ka. bati na sila. Ay, Mare, ito magbabati-bati din ng lahat dahil mamimigay tayo ng 5 ticket. Correct! Para sa 100 awit para kay Stella. Ano nga katanungan, Mare, para sila ay manalo? Oo. Ito yung ating katanungan. Sino-sino? Ayan. Wow. Ang magkakasamang aktor or kasamang aktor ni Bella Padilla sa 100 awit para kay Stella. Ulitin natin. Oo. Sino-sino ang kasamang aktor ni Bella Padilla? Ayan, sa 100 awit para kay Stella. Ay nako, tumawag na kayo sa ating mga linya, Mare, ng mga numero. Correct! Simulan nyo na ang pagtawag sa 8721-2429, 8721-2429. At syempre, ang ating 7001-7949. Again, that's 7001-7949. May caller na ba tayo? May caller na. Line 2 daw. Line 2, nako. Line 2. Na. Ano yung line 2? Yung Globe yun? Hindi, ang ating PLDT. PLDT. Oo. Energy FM, hello, good morning. Hello, good morning po. Wow, nakaabang ako agad. Ay, teka lang, Mare, ang pangit daw ng ating audio. Baka pwede naman nating ipaayos. Ayan. Para hindi tayo basag-basag on air. Ano? Ayan. Saglit lang. Ano pong pangalan? Christine po. Christine, saglit lamang haayusin lang natin kasi hindi ka maintindihan. Ayan. Nasaan ka ngayon, Christine? Sa office po. Ay! Yung mga nasa opisina, pag ganitong oras, wala pang lunch break. Ano ginagawa mo? Ikaw ba, Christine, nakapanood ka na ba ng mga movie ni Bella Padilla? Yung po, 100 tula. Kasi karugtong to diba? Oo. Na nakakalo. Mahilig pala si Christine sa karog. Karugtong. Diba? 100 tula. Oo. Yan. Kasi na-overmod. Ayan. Yan. Okay. Christine, taga saan ka? Dito po ako nag-work sa Mandaluyong. Sa? Sa Mandaluyong po. Mandaluyong. Pero ikaw, taga saan ka talaga? Montalban po. Montalban Rizal. Eto na. Kaya mo ulitin. na bang sagutin ang katanungan ni Tita Cora? Apo. Sino-sino ang mga kasamang aktor ni Bella Padilla sa 100 awit para kay Stella? Si JC Santos po, pati si Kylie Chari. Ay, mali! Pinalitan na kanina lang. Sino nga, Mare? Darren Espanto na. Oo, at saka si, Kylie Padilla. At dahil tama ang sagot mo, nanalo ka ng 5 tickets sa advance screening na magaganap this Monday sa SM Mega Mall Cinema 2, 6 p.m. yan. Makita-kita tayo dyan, Christine. Thank you po. Christine, wag mo munang ibababa. Kukunin lang ng aming social media team ang iyong details para malaman mo kung saan mo i-claim yung tickets mo, ha? Apo, thank you po. Okay. Salamat! Thank you, Christine. Diba? Na nakakaloka.
Anyways. Oo. Diba? Eto na ating chika for today's video. Para sa ating back latest. Para sa ating pangalawang back latest. River Joseph, binatikos na rin ang netizen at damay sa issue ni Jella. Jella Padilla. Jella Alonte. Yung jowa niya. Correct. Diba? Pero Mare, ang nakakaloka nito, hindi lang basta siya binatikos. Kundi Mare, ipinagtanggol niya yung jowa niya. Yung jowa niya. Sa paanong paraan? Kasi Mare, sinabihan nitong si River Joseph na wag nang pagpapansinin. Yung mga chumichika, yung mga nang babasya. Kay Jella Alonte. Sabi ni River Joseph, doon daw siya naaapektuhan kapag yung mga mahal niya sa buhay at nagagalit daw siya kapag yung mga mahal niya sa buhay ang naaapektuhan na. Willing na siyang pumunta din ng Senado pag pinatawag si Jella? Yun, hindi naman siguro. Parang wala naman yata sa listahan ng Senado. Wala sila. Ano daw pagkakasabi? Sabi ni kasi tinanong siya, how do you feel kapag nabubuli si Jella? Kasi totoo naman, talagang masasakit ang salita na binibitawan ng mga netizen dito sa kanyang jowa na si Jella Alonte. Ang yami naman dyan ni Paano naman tayo magtampo kay Raver dyan? Diba? Parang Koreano. Sabi ni Raver Joseph, doon medyo ako nagagalit kasi kung sa akin, I can't take it. But then, when it's other people, especially the one that I love, are being affected, yun ang medyo di ko masyadong blank. Parang medyo di ko masyadong gumano siya. I don't take it lightly, sabi niya. I just keep telling her na do not mind those bullying, those negative comments. Ang sagot naman ng mga netizen, Mare, Oy River Joseph, sabi dito ano daw? May ambag kami sa pinang-save sa'yo ni Jella Alonte sa PBB. Kasi Mare, di ba nabanggit natin ni Jella Alonte? Di ba nag-spend yata siya ng parang 40,000 para dun sa voting? Ang mga claim ng mga netizen, Mare, yung mga wealth daw ni Jella Alonte, galing daw yon sa taxpayers. Alam mo, come to think of it, ngayon ko na pag-iisip, di ba? Na sinasabi kasi lavish ang lifestyle ni Jella. Diba? Hindi kaya, alam mo yun, kasi jowa niya si River. Si River, diba, well-known naman talaga, very, negosyante. Very mayaman ng pamilya. Hindi at siya, negosyante siya. Hindi ba pa pwedeng dahil binibigyan siya ni River? Mag-asawa na sila? Hindi, may mga jowang ganun, Na kahit mag-jowa pa lang, diba? Yung Good very provider galante, diba? Malay mo naman, diba? Kasi ganun nila pinamper yung kanilang mga mahal sa buhay. Like yung sinasabi niya, diba? Na he cannot stand it anymore. Kaya lang kasi River, 'di ba? Kasi iba na kasing usapin ito. Usapin na may kinalaman sa buong sambayan ng Pilipino na nag-contribute tungkol dito sa mga proyekto may kaugnayan sa kanyang mga magulang. Hindi, tsaka Mare, nag-ugat ito nung pinag-uusapan nga, yung syempre yung flood control project. Na i-connect nila dahil nga yung tatay niya mayor. Doon sa nasasakupang lugar ng tatay ni Jella Alonte. Masyadong, hindi naman lahat, no? Pero may mga lugar na talagang hindi mapuksa ang baha. Correct. Pero alam mo, titignan mo din, meron din talagang point na hindi kaya sobrang lakas lang ng ulan talaga kaya sila binaha. Hindi natin sa pinagtatanggol Ilang bagyo naman na tayo. Pero kasi, so ibig sabihin, hati yung isipan ng na pwede mong intindihin kasi baha. Act of God. Yes. Diba? Pero kasi meron tayong pwedeng gawin bilang mga mamamayang Pilipino or bilang leader upang mapuksa ito, upang ayusin. Upang ayusin. Hindi gawing substandard yung mga dapat na ilagay. Kasi bakit nga ba nagbabaha? Kasi substandard yung mga kanal, yung mga drainages. Sinementohan, pero ilang bagyo lang. Tapos tingnan mo, natipak, natunaw yung semento. Alam mo, dahil doon sa sinabi ni River Joseph na hindi daw niya tinitake yun lightly. Sabi tuloy ng iba pang mga netizen, grabe pa, umpisa pa lang ang karir, palubog na agad. Diba? Hindi kasi madadamay kasi may mga chika na brought to you by taxpayers of the Philippines. Correct. Sana all my girlfriend na anak ng, ay nako, masyado namang below the belt yan. Diba? Yung mga ganun. Pero ako hindi sa pinagtatanggol ko yung side ni Jella. Diba? Kumaga si Jella kasi, there's nothing wrong doon naman sa ginawa niya. Kasi nga, social influencer siya, vlogger siya, diba yung mga ganon. Siguro nga lang, tama nga din yung pagkaka-mention nung isa nating kausap kahapon
na ang nawala kasi sa kanya is pagiging sensitive. And because of that, Mare, hindi mo natin pag-uusapan yan tungkol kay Jella Alonte dahil abangan ninyo sa susunod na episode ng Baklitas. Next Wednesday po yan, di ba? Dahil pag-uusapan natin dyan sa Baklitas, ang mga Disney princess. Yes. Yan ang magiging title. Disney Princess of the Philippines. Yes. Di ba, na nakakaloka? Yun lang naman siguro. Pero, dito sa ginawa ni I have nothing against River Joseph, di ba? Girlfriend niya yan and stuff. Pero para magkomento siya kasi ng ganon. Sasabihin ng tao, huy, hindi ka kasali dito. Di ba? Hindi ka involved. Actually nga, di ba? Totoo naman sabi ng mga ilang mga netizen na pera namin yung ginamit na pamboto sa'yo. Na proud pang sabihin ni Jella doon, di ba? On social media na nagsuspend siya na yung pala, walang kamalay-malay ang sambayanan. Diba? Nakakaloka. Well, kung mapatunayan man, Mare, na may katiwalian, ayan, at mapatunayan na yung ginamit na pera ng ni Jella Alonte, galing sa taxpayers, makakaharap nga itong si River Joseph sa kaliwat ka ng pambabatikos. Oo, diba? Diba? Hindi ka naman kasi pwede lang tumayo dyan na tititigan mo yung jowa mo na minamaliit ng iba. Yes. Hindi pwede yung ganon. Diba? Kapag jowa mo, hindi mo naman pwedeng ilaglag lang yun basta-basta, diba? Oo. Pero kasi ang sigaw ng mga netizen, gaano mo kakilala yung jowa mo? Tsaka hindi ka din kasi magkokomento ng ganon. Tama yung una umokay ako dun diba? Nung sinasabi nga niya na ina-advise na lang niya si Jella na don't mind this bashing, mga ganito, don't read messages, ganyan. Tama yun. Pero yung sabihin mo na makikijoin ka for this fight, naku dong, baka ito yung ika-crush ng iyong karera. Oo, diba? Nag-uumpisa ka pa man din. Ang lakas ng cancel culture, wag mong kalimutan, ang lakas ng cancel culture sa social media. Dami pa naman nagsasabi na hindi ka naman masyadong mahusay dun sa For Bad Boys and Me. Talaga ba? Oo, hindi daw siya masyadong magaling. Di ba kahit yung leading nga Gwapo, hindi rin naman? Diba? Bakit? Oo, at saka ito anak, kapag nagpo-promote, dumating. Oo. Hindi yung tipong kasi alam mo yun, malayo, ganyan. May commitment, ganon. Diba? Na nakakaloka. Dito lang natin nakita kung kung gwapo sa personal. Oo, diba? Pero anyway, balik tayo sa doon tayo kay River Joseph. Correct. Alam mo, mahirap talaga kapag, alam mo talaga, ang politika at ang showbiz magkadugtong yan. Yes, diba? Lalo na't marami tayong mga kababayan na nag-aartista na kapag wala ng karir sa pag-aartista, pumapasok sa politika. Correct. Ginagawa nilang, masakit mang isipin, ginagawa nilang retirement option. Correct. Yung pagpupolitika. Naman. Maganda kung ang retirement option mo ay pagpupolitika pero malinis ang hangarin mo. Nagpa-public service. Yes. Magkaiba kasi ang politician at public servant. So siguro you should choose being a public servant, not a politician. Kasi pag politician lang, just for the role. Yes. Diba? Because you're popular. Just tapon ng basura tapos papapicture sa media. Oo. Lalo yung nagkalat dun sa Hindi ka magsasabi ng mga ganyan. Yung kunwari naglilinis. Hindi ka pa rin magsasabi ng ganyan. Pala may nagtatapon. Ngayon, bakit mo may ganyan? Bakit mo may nagtatapon tapos may camera naglilinis? Uy, may mga ganyan Makailan lamang nag-viral yung nagpapapicture sila habang naglilinis sa iskinita. Ano yung tupad? Oo, sila Denbe. Talaga ba? Nagpapapicture para may documentation. Oo, ng DSWD. Oo, tapos ikakalat lang din nila yung nila. Naku, DSWD. Alam mo, dapat din ang tignan nyo yan, silipin nyo yan. Alam mo, dapat din sundan, DPWH na, diba ngayon? Ang may issue ngayon. Bakit hindi na isunod yan DSWD? O kaya DOH. Diba? Yan yung mga isunod na nila kaagad. Oo. Diba? Pero alam mo, bilib ako ngayon kung anong ahensya? Sa customs, Mare. Bakit? Oo. Umalis na silang lahat? Hindi. Akala ko umalis. Sa mga ginagawa nilang hakbang ngayon.
hindi lang pala ang pamilya Diskaya ang kanilang binabantayan, kundi may iba pa. Ang taroy. Mula nung nag-privilege speech si Senator Ping Lacson, lahat ng mga nabanggit ni Senator Ping Lacson, binabantayan nila. Kasi may mga kawani din daw ng DPWH na meron ding mga luxury car. Lalo na yung mga ang saya. Lalo na yung mga napatunayan na nagkakasino. Yung mga umamin na yung nagkakasino. Mga high rollers kung tawagin. Ay, nako, oo. Yung mga VIP. Pero paano yun? Baka naman kalaro din nung pag madaling araw. Ay! Baka kalaro nila yung... Baka kalaro din nila yung may madaling araw. Oo, yung kapatid ng artista na binigyan ng pangnegosyo. Ay! Hindi natin babanggitin. Ay, nako. Diba? Anyway, sana matupad ang batas na kapag nahuli ang sino mang magnakaw sa kaba ng bayan, isang pitik kada isang Pilipino. Ha? Hoy, Joey. Pitik? Bakit naman dito mo gustong ipapitikin? Ay, hindi. Sabi ko na, Joey, Barbie ka din. Oo, bading yan. So, dami-dami. Talagang doon. Sobrang morbid, no? Isang sampal na lang, ganon. Batuhin sa plaza. Quits, ganyan. Uy, pero ang lala nung nangyayari sa Indonesia, ha? Diba? Oo, yung niransak yung bahay nung... Hindi niransak, Mare. Pinaliyab yung bahay ng politiko, diba? Yung napatunayang... Ginetlak yung mga, yung mga mamahaling gamit. Diba? Sinira yung sasakyan. Yun ang bonggang gawin sa mga mapapatunayang magnanakaw. Diba? Pero hindi. Manananalig pa rin naman tayo sa hustisya na meron tayo. Yun na yung hustisya. Hindi pa ba nakamit yun yung hustisya pag ganon? Hindi, pero syempre, diba? Kung gusto mo yung ikulong-kulong, ganon? Kung kaya naman din natin na na mahinahon. Paano mahinahon ang gagawin mo? Sige nga. Sila nga mahinahon nga nilang kinuha ng kinuha. Ay, hindi. Paspas sila kung magnakaw. Lalo na mga mapapatunayan, ma. Diba? 1 billion a day. 1 billion a day, Mare. Oo. A day yon. Ang OA, grabe. Diba? Yun lang yung nakakaloka. Pero alam mo, hindi naman sana magkakabukaliyahan to yung mga anak talaga ng ng mga politician na influencer. Ano kayang sinasabi ng mga Alam mo kung pudra dapat nila? ang ginawa na lang ni Jella, alam mo yun? Pinasara niya yung Jollibee, tapos nagpapasok siya ng mga street children. Ay, oo. Yun, mabibilib ako doon. Yung diba, is one whole day lang. Libreng pagkain lang. Courtesy lang yan ng, alam mo yung pagbablog ko bilang artista. Ay, gusto lang po namin linawin na hindi po dahil ginagawa namin example si Jella. Napatunayan na po sila na guilty, ha. Diba? Yung mga puro influencers paratang lang yung mga nababasa natin. Like, katulad din, diba? Yung Claudine ko ba yun? Si Jamie Cruz. Diba Jamie Cruz? Diba? Oo. Siguro naman may magaginagawang yung mga yan. Charity. Siguro. Pero dahil sa sobrang mahal ng lifestyle nila, correct, hindi nakikita ng tao yung ginagawang charity. Maging leksyon na yan, hindi porket bumili ka ng isang luxurious thing. Karapatan naman nila yun. Wala naman tayong against doon. Karapatan nila yun kung galing naman talaga sa hard-earned money. Ay, naku, abangan ninyo. Meron kami pag-uusapan na ganyan sa aming podcast. Correct! Sa darating na Miyerkules yan. Pero mamaya, episode 3 na may kinalaman sa pagpaparitoke. Mamaya po yan. Ayan, sa Spotify at tabayanan nyo po yan. Ang season 3 ng Baklitas sa Podcast. Season 3 na. Correct. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tabayanan nyo yan mamaya. Module. Nama. Hindi na. Anyways, yan na. Maraming salamat mga pangga. Ayan, maraming salamat po. Bukas po magkarinigan, magkantabayanan naman tayo para sa isang umatikabong chikahan na dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we're still same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!